hindi umubra. Dito sa mga abogado natin ka-DDS mga kababayan, etong apology kuno ni Regal Oliva. Dahil ayon dito sa ating kaibigan si Attorney Trixie Cruz Angeles mga kababayan tila ang udyok daw ng apology nitong si Regal Oliva mga kababayan ay dahil sa pagbagsak, pagbulusok ng follower counts niya. A little too late, kumbaga mga kababayan. The damage has been done. At ngayon, yung ginagawa niya mga kababayan, parang damage control na lang. At tila baga, binabaliktad pa niya mga kababayan yung una pa niyang mga sinabi. Ayon dito kay Attorney Trixie mga kababayan, nahubad na ang iyong maskara. Bakit hindi mo na lang aminin ang talagang stand mo at huwag kang magkunwari na Duterte supporter? O di ba kaya alisin mo yung impression na Duterte supporter ka nang sa gayon wala ka nang mabudol ng mga followers mga kababayan. Dahil alam naman natin nag-subscribe lang ang mga tao sa kanya mga kababayan dahil ang akala natin, supporter siya ni Tatay Digong. Pero lumalabas pala mga kababayan na mayroon palang ibang mukha. Lalong-lalo na itong kanyang paraan mga kababayan sa pagpepresenta ng kanyang mga naratiba. Naratiba ng mga dilaw mga kababayan. Naratiba ng prosekusyon na itong si Regal Oliva pinresent sa atin as facts o katotohanan mga kababayan. Diyos ko Lord. Kaya na-offend din itong si Attorney Trixie mga kababayan dito kay Regal. Panoorin niyo po ha. Ririnig ko in my mind and in my heart is that she was reacting. Di ba lalaki yon mga kababayan? Although LGBT mga kababayan pero tayong karapatan na tawagin siyang he. Precisely because ang daming nag-unfollow sa kanya. Sinabi niya mismo mga kababayan na nag-prompt sa kanya na magsalita na dahil sinabi daw ng kanyang team mga kababayan, nag-plummet na ang ating followers. Magsalita ka na madam, damage control. So wala talaga palang pagsisisi sa sinabi mo kay Tatay Digong Duterte. Kung hindi nag-unfollow sa'yo ang mga tao, as if yun na talaga ang stand mo. This was my impression. Ito yung unang-una kong impression na nakuha sa kanya because she appeared desperate. She appeared to be begging. She was asking for understanding kasi hindi daw maganda yung pagkakasabi. Kasalanan namin yun. Abogado siya, dapat naiintindihan niya mga kababayan ang kanyang binabasa. At bakit nagpapabiktim siya mga kababayan? Parang siya pa ngayon ang biktima dahil sa reaksyon ng mga tao sa kanyang masamang ginawa mga kababayan. Siya pa ngayon ang api. Hoy Regal, do not blame us for our reaction. Dahil unang-una, nag-react lang kami sa ginawa mo, sa sinabi mo. Tapos ganyan, babalik ta rin mga kababayan na siya pa ang naapi. Hindi daw maganda yung pagka-draft ng kanyang sinasabi. Ayaw maniwala ni Attorney Trixie. Tapos, ang sabi niya mga kababayan, gusto lang daw niya maging makata, poetic mga kababayan, para mag-rhyme-rhyme daw. Kaya magkaganon ang kanyang script. Wala ngang rhyme doon, di ba? Wala ngang poetic doon. Hindi yun typo lang mga kababayan. Kaunting error lang. Kundi, mensahe yun. Mensahe. Maybe, pero mali. Mali. Kasi unang-una, totoo yun, ginamit niya ang wika ng prosecution. Sana nag-prosecutor ka na lang, Oliva, Regal. Pero she used it as though it was... He used it. Pero she used it as though it was an established fact. Di ba? As if na yun na ang truth, mga kababayan. Di ba paulit-ulit niyang sinasabi? Sinasabi ko lang ang katotohanan. I just want to tell the truth. Anong truth doon? Sa mga pinagsasabi mo. Bintang nga yun Akusasyon yun ng mga dilawan na sinasakyan mo. Diba? Ano-ano yung mga yun? Ano-ano? Basahin mo nga, attorney. When a man's record is one of defiance. One of defiance? Yung hindi sumusunod sa batas mga kababayan, ang record doon ni Tatay Digong. Ano pa? When his legacy is marked by thousands of deaths without trial. Thousands of deaths without trial? 30,000 mga kababayan? Tapos, sino-sino ang mga iyon? Hindi mapangalanan. Ngayon, mga kababayan, 3 counts lang. Nasaan na 30,000 na sinasabi mo? Thousands. Pinresent niya, mga kababayan yan, as facts, as truth. So, paano tayo hindi mabubwisit, mga kababayan, di ba?
Sinabi niya dun sa kanyang apology na accused. In other words, binabago niya, hindi niya inaamin yung totoo niyang sinabi. Baliktad na mga kababayan, wala na. Iniba na niya mga kababayan yung sa kanyang pasore-sore niya na video. Ni-revise na niya. Sabi niya, nung siya ay nasa Malacanang, marami ang nakulong nang walang pagkakataong magpaliwanag. Yan Hindi niya kinote yan mga kababayan na sinabi daw ng kung sino. Galing sa kanya, POV, point of view. Due process that he himself denied to others. He himself denied to others. Tapos, napunta daw sa kapangyarihan si Tatay Digong mga kababayan. Naluklok siya sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pananakot. Galing sa kanya yun. Wala siyang kinote doon mga kababayan kahit i-review pa natin ngayon. So, ang daming nagsasabi, wag na, binlock na nila. Tapos ngayon mga kababayan, ang masama pa dito ngayon, parang typical na mga dilaw mga kababayan na ikaw na nga ang humihingi ng sorry, nag-a-apology and then ipapamukha mo pa na mga uncivilized ito mga nang babati ko sa'yo, uneducated, na gusto mo, let me just educate you all. Ganyan mga kababayan. Itong mga righteous na mga dilaw na talagang ganyan, let me educate you. Let us educate you, mga bobo. Kulang na lang ganyan, mga kababayan. Mayroon pang, yun talaga, nakakaano mga kababayan, taas si kilay. The who are you to educate us? Educate us nga ba o brainwash us? Kahit hindi kami abogado, regla. Alam namin kung anong tama at mali. Ikaw na sana ang ma-educate ngayon dyan sa kapalpakan mo. Tapos, ikaw pa ang may ganang, let me educate you. Ugas! Hindi na nila pakikinggan. Hindi na nila that's it. So, sabi ni Che, it sounds judgmental to me. It is. Judgmental talaga. She cannot claim na this was simply an opinion that she begs for our understanding. Panindigan mo, girl, kung yan talaga ang iyong opinion. Boy! Panindigan mo, boy! Kung hindi siya boy, mga kababayan, ano siya? Oliva na lang, Regal Oliva, Hindi tayo sasali mga kababayan sa mga doon sabi niya, nag-ad hominem daw mga kababayan na tinawag siyang bakla, bayot, dugong, wakwak, animal, balyena, lahat mga kababayan ang tawag sa kanya. Pero hindi tayo sasali doon. Regal na lang. Hayaan mo kami sa amin. This is the crux of the issue. Ito ang crux. Akala natin crocs mga kababayan na crocodile. CRUX pala. Crux. Matapos niyang hindi niya sinabi, hindi naman niya sinasabi na DDS siya. Yan nga ang problema mga kababayan. Pero ang pinapalabas niyang impression, supporter siya mga kababayan ni Tatay Digong dahil may picture nga, nakataas, ganyan mga kababayan. Meaning, ina-accept mo si Tatay Digong. Sinasabi mo na supporter ka niya. Tapos, hinayaan mo lang na, mag-subscribe sa'yo ang mga supporter ni Tatay Digong Duterte na hanggang umabot ka ng milyon. And then, only later on, ang gagawin mo pala ay lalasunin mo ang utak nila para makonvince na lunukin na lang natin etong mga naratiba ng mga dilaw, naratiba ng prostitusyon, naratiba ng mga animal mga kababayan na nagdidiin kay Tatay Digong Duterte. Kung sinabi mo yan right from the start, maiintindihan ka namin. At hindi rin dadami ng ganyan ang iyong mga followers. Pero, ang sa ginawa niyang ito mga kababayan, parang typical na pambubudol, gaya ng ginawa ni Marcos mga kababayan. Budol. Fair. Hindi niya sinabi yon. Or at least hindi ko siya nakita o narinig ever na nagsabi siya ng ganon. Gayon pa man, ang laki ng difference. At sa totoo lang, ang daming nasaktan. Talaga. Matapos niyang sabihin yon, sunod-sunod na mga posts na sinasabi niya, totoo naman, tama naman yung sinasabi niya, and so on, and so on. And now, she's saying the exact opposite. U-turn mga kababayan, about face! Hindi yan ang ibig kong sabihin. Itong ibig kong sabihin, too little, too late. Ganyan talaga. Welcome to the foibles of Bong. Ganyan talaga Pero hindi yan budol. Kumbaga, kasi budol. Feeling namin na budol kami. Budol parang kasalanan natin for not having seen this earlier. Kung niluloko tayo from the start. The same thing. Binudol tayo. Hindi yan kasalanan ng biktima. Hindi natin kasalanan, pero kasalanan yun ng budol mga kababayan. Halimbawa, si BBM.
Sinasadya niya na ipalabas at sinasadya niya even way into his presidency. Pareho lang kaliskis si BBM, mga kababayan, no? Unang-una, grabe, support kay Duterte, continuity, ganyan. Maganda ang pamamalakad ni Duterte. Tapos, later on pala, iba ang totoong ugali, mga kababayan. Ganyan ang nangyari ngayon kay Regal. As though pro Duterte pa siya, or at least may respeto siya at nire-respeto niya si PRD at hindi niya binibigyan ng visa ang hold o ang jurisdiction. Alleged jurisdiction, hindi niya kinikilala ang jurisdiction daw ng ICC sa atin. And then later on, yan yung and later on, pinakidnap si Tatay Digong. Worst talaga ang ginawa ni Bangag, mga kababayan, no? Liberate na panlilin lang sa atin. Pinalibing pa ang kanyang tatay sa libingan ng mga bayani. Sabi niya, hindi, tama naman ito. How can we say hindi siya DDS? Nagpaangat nga siya ng kamay kay PRD, so plastikan lang. Plastikan talaga. Plastikan. Nagpa-endorso pa kay PRD, mga kababayan. Hindi kagaya ni Pamela Baricuatro, Pam pala. Pamela ba? Pamela 1. Diba? Hanggang sa huli, mga kababayan, hanggang ngayon, all-out support pa rin kay Tatay Digong. Hindi yung, ayun ka na, naging special ka na, mga kababayan, dahil naging stepping stone mo si Tatay Digong Duterte, and then later on, parang tatraidorin mo na siya dahil nakuha mo na ang gusto mo, nagamit mo na siya. Masamang ugali yan, mga kababayan. Ugaling traidor. Yan ang pinakamasamang ugali sa lahat, mga kababayan, yung manggagamit. Mangga. Because she discloses it naman to friends. Hindi naman ako DDS Pero parang pinaka na lang. Kumbaga, hindi lang niya hate si PRD at may mga certain things that she agrees with. Hindi niya hate? Sa sinabi niyo yun, hindi pa niya hate si PRD? Hindi niya masasabi yun, mga kababayan, kung talagang Duterte supporter siya in the first place, Ako never in the wild imagination, mga kababayan, na sasabihin natin na ganyan si Tatay Digong. Pwera na lang, mga kababayan, kung malihim kang galit talaga, na deep inside in you, talagang visit ka, mga kababayan, sa taong yan. Ito, unti-unting lumalabas. Hindi siya DDS, hindi niya inaamin at hindi niya sinasabing DDS siya. Aminin niya lang kasi, di ba? Pwede naman niyang, kung nag-disclose pa siya dati para, mga kababayan, na, just to make it clear, hindi ako Duterte supporter, ganyan. Dapat hindi siya nagpa-picture, mga kababayan, na ganun, pataas pa ng kamay. Maiintindihan natin. Pero hinayaan lang niya, mga kababayan, na maniwala tayo na Duterte supporter siya, kaya masakit. Pero sinakyan niya tayo. Sinakyan nga Tapos lumaki ang ulo, mga kababayan, and then akala na siguro, ang dami ko ng followers, kagaya ni Rafi Tulfo, mga kababayan. 20 million ang followers ko sa Facebook, sa YouTube, o ganyan. Sapat na daw yan para maipanalo, mga kababayan. Good Lord. Miss Nancy. Sabi ni Zacharian Vlog, kung sa Bisaya pa, gitonto ang mga tao. Niloloko lang niya ang mga tao. Yun ang translation. Sakit yun. Kaya ang very glaring. Narinig talaga natin lahat yun. Right in our face, mga kababayan. Sabi ni Kamote, nagpataas siya ng kamay kay PRD. At umasa sa Duterte magic. Buti nga hindi nanalo, mga kababayan, Siguro mas tataas pa ang sungay kung naging kongresista yun, mga kababayan. Kung naging kongresista yun, malamang, ayun, kakampi na yan ni Tambaluslos. Isa na yun sa Sabi ni Ma'am Eva, yan po ang tamang salita. Sinakyan niya, tawot, tinunto niya mga DDS. Sabi ni Unique Me, unfollow na kami. Yung iba nga, block pa talaga. Para hindi na ulit dumaan sa kanyang newsfeed. Hindi na ulit dumaan. Dahil pwede accidentally, mga kababayan, ma-press mo yung follow Kasi for sure, ang mga susunod na PO. Ang mga kababayan gagawin niya, babalik ulit yan sa kanyang dating gawain, mga kababayan. Pasip-sip na naman yan. And then, unti-unti kayong lalasunin yan, mga kababayan. Lason yan. Tingnan nyo yung video niya. Ilagay nyo ang inyong mga mata sa mata ng ICC. Diyos Lord. Huwag mo kaming ululing, Regal. Bahala ng mata mo. Lagay mo dyan sa ICC. Basta kami, ang aming mga mata ay nananatiling bukas at nagmamasid sa mga kababuyang nangyayari dito sa paligid namin. Hindi kami bulag, Regal. Hindi kami bulag.
mga akit na naman yan sa DDS. At Doon ka na lang mang-akit sa mga bangag. Bakit hindi na lang regal? Eto na lang ang lubos-lubusin mo na ang mission mo. Maging Trojan horse ka doon sa mga dilawan, bangagan, dilawan, mga bakabangag, mga kababayan. Ganyan na lang, no? Kung magkunwari ka, doon ka naman nagkunwari, kung talagang DDS ka, doon ka naman magkunwari, and then later on, ikaw ang mapupoison sa kanilang mind. Yan na lang ang mission mo. Para magkaroon ka ng silbi. Pag Trojan horse ka doon sa mga dilaw, go! And then later on, papalakpakan ka pa namin. Matapos mong basakin sila. Bakit ganyan na lang siguro mga kababayan, no? Kunwari, para na lang kung hindi talagang right from the start. Doon pala talaga siya sa mga bangag, mga kababayan. Kagaya siya sa book ni Imelda Share doon ni Imelda, mga kababayan. Attempt yan ng mga balik. Sabi ni Gaming, parang si Garma lang. Alam nyo, dito sa Luminous, pag tama, kahit sino pa ang nagsabi. Pero naman, at least yung mga kalaban natin, hindi nila tinatago yung pagka-pink o pagka-dilaw nila. Hindi na nagkukunwari, no? Yan kasi ang masakit ba, kababayan? Kukunwari pa, O pagka-loyalista. Hi kay punta na ng Golden Lantern. Ay, oo nga pala, ang sarap ng food dyan. Sige, sabihan ko. Golden Lantern? Pwede bang lahat kami ni na Chris at ni na Joey? Sabi ni Dang, I observed the past few days not to unfollow, hoping that she would take back the statement recently, but after watching the live a while ago, I was convinced to really let go. Sabi ni Ma'am Olivia. Hanggang ngayon, andun pa rin, mga kababayan, no, yung video, no? Yeah, Olivia, hindi Oliva. Oliva? I knew it from the start. My instinct was not to trust him. Napanood. Hindi ko rin naman tina-follow yun, mga kababayan, dahil parang may nararamdaman tayong something is off with this guy. Hindi yun babae, lalaki yun, mga kababayan. Something is off with that guy. Kaya hindi tayo nagpa-follow doon, mga kababayan. Ko po ng buo both contents, the ICC and today's. Sa totoo lang, she should. Ang pina-follow natin itong talagang mga legit na mga vloggers, mga kababayan. Although nakaaway-away sila, pero wala sa akin yun. Sina Attorney Trixie, sina Maharlika, sina Banat Bay. Sila talaga ang pina-follow natin. Meron nga mga ka-DDS natin, mga kababayan, na nawala na, no? Sayang, no? Sina, mga kababayan? Sina Munda, yung Minda News ba yun siya? Munda pangalan, dati, okay yun, mga kababayan. Sina Drew Olivar, hindi na mga kababayan nagsasalita. Yan kasi ang mga original Kahit nag-away-away sila, mga kababayan, wala tayo doon. Basta patuloy nilang sinusuportahan si Tatay Digong. All the way, kung ayaw niya talaga kay Duterte, I agree. Just like you guys. Pero I think animosity began when this seat was born. And I agree with that one also. Kaya kami galit. Kasi ang feeling namin is ginamit kami for the numbers, for the clout, for the following, for the whatever. Marami ng followers. Kasi, tignan nyo nga si si Ma'am Bing Guanzon. She doesn't apologize for being pink. Alam natin pink siya, mga kababayan, pero tinanggap pa rin natin, di ba? Yan, pwede naman gawin yan Oliva, mga kababayan, Regal. She tells us she's pink, but she agrees with a lot of our positions. Kaya siya, embrace namin siya. Walang kunwarian. Okay lang naman. Sana nga lang, no, ito si Guanzon, mga kababayan, no? Kung tatakbo siya, senador at mananalo, mga kababayan, and then, babaliktad. Budol na naman tayo, pero mukhang hindi, mga kababayan. Dahil, noong 2022 election pala, hindi naman niya inatake si VP Sara. Hindi naman siya tumakbo senador noon. Mukhang legit, mga kababayan. Hindi naman namin binabaril automatically pagka lalong-lalo na dito. Kaya tama kayo yung observation mo is she tried to take a middle ground at in a matter where there is none. Or lumamangka sa dalawang ilog. Kahit wala namang ilog, mga kababayan. Yan ang problema. May bangka ka tapos wala ka palang ilog. Done so. Anyway, it was ill-advised on her part. On his her part. Opinion was born out of accepting the prosecution's statement as though they are established as fact. Yan, mga kababayan, no? Though it was established as fact. Sinasabi niya, mga kababayan, narito ang katotohanan, di ba? Palagi niya inuulit. Gusto ko lang namang ilahad ang katotohanan. Ganyan. Katotohanan ang mukha mo. Diba? Nagagalit siya na
this is what Attorney Kaufman was pointing out. Ang sinasabi ni Attorney Oliva, kinampihan niya, sinasabi niya, yung mga sinabi, including validating that VP Sara herself had made comments that were taken against them in order to show that there was a risk of flight. Unang-unang context was never taken into consideration. Kaya nga, no? Tapos sabi ni mga kababayan, ni Regal Oliva na sinabi daw ni Sara na hindi ko na ibabalik. Si Tatay Digong once na makuha ko. Ha? Sinabi ba yan ni Sara? Sinungaling. Liar, mga kababayan. Na talagang kinonfirm na, mga kababayan, yung kasinungalingan ng mga dilawan. Number 2, diba? This is a daughter who is disgusted. This is a daughter. She herself is a victim. Okay. Number 3, Attorney Kaufman pointed out the prosecution seems to be trolling the defense. Not seems. He said that this is the only instance where it is the prosecution that allows, the prosecution allows the trolling of the defense and has taken it in fact further and made it part of the decision. Saan nangyari? Saan naging, this was not even, this is not even evidence that they could refute, that they had been given a chance to refute. Kaya nga, bias yung tatlo, mga kababayan. Tatlong judges. Kaya tayo nagagalit and then gusto ni Regal na lunukin nyo na lang ang desisyon ng ICC. Inday has been written about as the world's most indignant daughter. And why not? Furthermore, this is the same pre-trial chamber that did not bother to conduct a full-blown hearing or at least reception of evidence in accordance with its own rules in order to determine whether or not jurisdiction has been vested by a legal arrest. So yes, for us, we have to also be consistent in our stand. If you are... Gusto niya, tingnan, ilagay niyo naman ang inyong mata sa ICC para maintindihan niyo. Let me educate you. On the defense, you are not swayed by these things. Because this is only the pre-trial chamber. And this is something that she doesn't even talk about. There is no probable cause that is even established, and yet she speaks about the killings. The lack of due process as though... Ang she, mga kababayan, si Olivia, ha? Oliva, para Regal. Para lang niyang sinabi, mga kababayan, I, a Duterte supporter, is confirming the killings at yung mga mga kababayan, ang daming kinulong sa Malacanang habang presidente si Digong at yung pambabaliktad niya pang twist niya sa batas, defiance of the law. Para niyang kinumpirma, mga kababayan, at umangat siya sa power sa pamamagitan ng pananakot. They are facts. As if those are facts. And the only ones who speak that way is the prosecution. Diba? Tunog prosecution, mga kababayan. Mag-apply ka na lang doon, Oliva, Regal. So excuse me. Excuse you. Regal. I am not swayed by her attempts to make it look like she's adhering Hindi to the kami nauulol. Hindi kami nauulol sa paglunok. Pinipilit ng palunokin sa amin yan. Rome Statute. Adherence to the Rome Statute should also include the need to establish whether or not that country, this country, the Philippines, is unwilling or incapable to prosecute. That has not been established. It was presumed. Presumed lang, mga kababayan. So, again, excuse me if we react this way. Tapos ngayon, mga kababayan, siya pa ang may ganang manumbat. Bakit kayo ganyan? Bakit nyo naman ako sasabihang bayot, bakla, akla, yots, dugong, kwakwak, bruha? Nasaktan ako. Ikaw pa ngayon ang biktima. Ang tanong ko lang, kung talagang ang tingin ni diba, Royal okay? COP. Royal! Anong pinagsasabi mong Royal, Regal, hindi Royal, Regal, attorney. Maraming patayan na naganap doon sa administrasyon ni Tatay Digong. At sa tingin niya, mali ang mga nangyari na yan, sana hindi siya kumuha ng endorso. Kasi tayo naman ay nasa pataas ang kamay, no? Pag ikaw ay kumuha ng endorso, siyempre, naniniwala ka doon sa pagkatao nung nagtutulong sa'yo, no? Pero sa pagdating sa kaso niya, tapos biglang hindi na daw siya Duterte supporter. Pagtataka kung bakit nung tumakbo siya bilang kongresista, hindi na daw siya DDS. Kumuha pa siya ng endorsement. So sa akin, kung hindi ka naman naniniwala kay Tatay Digong, sana hindi ka na nagpataas ng kamay mo, no? Dahil wala naman nagsasabi na kailangan ka magpataas ng kamay mo. Pero ang importante,
ang alam naman natin, talaga namang sa Cebu, dahil taga Cebu ang mga Duterte, malaki endorsement factor, no? Taga Danao, Kaya sa Cebu. kumuha ng endorso ni Tatay Digong, kailangan lang niyang manalo, no? Pero syempre, hindi pa rin siya pinalad. At siguro, iniisip ng mga taga Mandawi, may issue talaga pagdating sa pagiging tapat itong si Royal POV, no? Dahil Hindi royal, regal. And then mga kababayan, no? Ano yung sinabi ni Dean Chase? Mayroon daw pinasok yan si Regal na empleyado dyan mga kababayan sa Mandawi. Sabi ni ni Dean Chase mga kababayan, at yung taong iyon nagnakaw ng 3 million. Tama ba yun, no, Dean Chase? Saan mo nakuha yung information na yan? Tauhan daw ni Regal mga kababayan. Diyos ko Lord. At natanggal din yan si Regal, di ba? matagal na naman yung naglingkod Confirm it din, Chase. sa Mandawi, no? Alam ko, matagal na matagal yan ang city treasurer dyan, no? So talagang Treasurer kilala pala! dyan. At kung hindi siya binoto, kasi siguro isa na yun na wala siyang katapatan doon sa mga tao na hinihingan niya ng pabor gaya ng endorso na binigay ni Tatay Digong. So kung naniniwala siya na talagang pumatay ng maraming tao si Tatay Digong, unang-una, bakit ka kumuha ng endorso? Ay, ano naman ang halaga ng endorso kung yung taong pinag-endorso mo, hiningan mo ng endorso? Nanakot daw mga kababayan, pananakot daw ang strategy ni Duterte para umangat sa power. And then, bakit ka lumapit? Bakit ka hindi natakot? Pataas ka pa ngambay? Pananiniwalaan mong pumatay ng maraming tao. Tapos ang sabi niya, ang ICC is all about justice. Well, alam niyo po ako, mea culpa din. No? Dahil ako, isa ako doon sa talagang nagsulong para mabuo yung ICC. Kaya ako naman po sinulong yan dahil tayo po sa Pilipinas, talagang meron tayong mga labanan at naniniwala ako na kapag merong mga labanan pa rin, no? Mga gerang nagaganap, kinakailangan, maski merong gera, meron pa rin batas na umiiral para maproteksyonan ng mga sibilyan. Kaya naniniwala ako na kapag hindi gumagana mga lokal na hukuman dahil sa digmaan, kinakailangan meron pa rin mapupuntahan ng mga biktima. Yan po talaga aking paninindigan, kaya isa ako sa pinaka-aktibo na talaga naghikayat sa mga bansa sa daigdig, sa buong mundo po. Umiikot ako sa buong mundo para sila po ay maging kasapi ng ICC at kasama na po ang Pilipinas. At nung sumapi po ang Pilipinas, ako po yung chairman ng Philippine Coalition for the ICC. Pero ako rin po ang nagsalita noong 2016 ata o 2017 na kapag ang ICC ay magpapatuloy na investigasyon laban kay Tatay Digong, isa tayo sa bibitiw sa pagiging miyembro. At ang aking warning ng mga panahon na yon, kasi tayo po ay naging kasapi ng ICC doon sa pagkakaintindi natin na ang ICC ay court of last resort. Kapag hindi lang gumagana ang lokal na hukuman, saka dapat gagana ang ICC. Hindi naman po nakinig ang ICC at pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang preliminary investigation kay Tatay Digong. Kaya anong sinabi ni Tatay Digong, ano ba, bibitiw na tayo? Walang sabi ko, talaga pong nalabag yung basihan kung bakit tayo pumayag na pagiging miyembro na ang ICC ay court of last resort lamang. So, tama lang po na tutuuhin natin yung ating babala na bibitiw tayo. Matapos pong bumitiw ang Pilipinas, bumitiw rin po ang Burundi, bumitiw rin po ang Hungary. Sunod-sunod mga kababayan. Ang African Union ay nagbabanta na rin na bumitiw. Kasi nga po talagang labag sa soberenyo ng mga bansa kapag ang ICC ang dami ng African Union mga kababayan. Na sila ang substitute sa lokal na hukuman. Ulitin ko po talagang malinaw dun sa prinsipyo ng complementarity ng ICC gagana lamang kapag walang gumaganang lokal na hukuman. So, nung sinasabi ni Royal POV na ang ICC ay Regal POV. Hindi po. Politika po ito. Alam niyo po, unang-una, ang pondo ng ICC nanggagaling lamang sa ilang mga bansa. Ang karamihan po dyan ay bansa ng Japan at ang bansang Europa. So, alam niyo naman, ang mga bansang Europa, yan po ay mga kolonyal. No? Nagkaroon talaga ng mga colonies at yan ay isang pamamaraan nila para kontrolado pa rin nila yung mga bansa na sinakop nila na ngayon ay malaya. No? At kaya nga ang tawag po dyan ay European Court kasi talaga namang mga European Courts po yan. At sa pilitan na yung kanilang mga bagong independenteng mga bansa na nag-independente na nga po, pinipilit nila maging kasapi ng ICC kapalit na mga pondo na pinamimigay nila. So, nung huling huling Assembly of State Party, kasi dalawa po yan, yung hukuman
Tapos yung policy-making body ng hukuman na Assembly of State Parties composed of the members of the ICC. Abay, ang Japan po bilang pinakamalaking donor ng ICC ay nagsalita. At ang sabi ng Japanese ambassador, hindi kami natutuwa bilang pinakamalaking donor ng ICC na karamihan ng desisyon ng ICC ay pag-absulto at hindi pag-kundig. Kaya nga po, ngayon, ang gawain ng ICC ay tugon doon sa sinasabi ng pinamalaking nagbibigay ng pera sa kanila na kinakailangan makonvict ang mga akusado dyan. Kaya tignan yung ginagawa nila kay Tatay Digong, no? Bagamat malinaw na wala ng jurisdiksyon ang hukuman. Wala ng jurisdiction. Dahil nagsimula po ang preliminary investigation, 2 taon na ang nakakalipas matapos tayo magbitiw at dapat ang aksyon ng hukuman ay sa loob lamang ng 1 taon. Pagkatapos sa pag-deposit ng instrument of withdrawal, nagpapatuloy pa rin ang jurisdiction, hindi inaaktuhan. No? At bagamat ang sistema po ng ICC ay pwede magkaroon ng warrant of arrest kapag meron lang good grounds for warrant of arrest, ang pagbalanse dyan ay magbibigay naman ng interim release. No? Kita niyong ginawa. Wala pang ang probable cause, 7 buwan ang nakakulong si Tatay Digong at pinagkait pa ang interim release. So parang hindi tama yung sinasabi ni Royal POV na the Regal ICC POV. is about justice. Hindi, it's about international politics po. At dahil ang European Union naman, sa tingin talaga nila, mamamatay tao si Tatay. Ang sabi pa ni Regal, mga kababayan, no? The courts that listen. Oh, talagang maputi pa sa maputi na korte, mga kababayan. Korte na patas ang ICC, Diyos ko, Lord. Digong, talaga Political nga yan buti nila na wag na mabigyan ng kalayaan si Tatay Digong, maski sinasabi naman natin na unang-una wala kang jurisdiction ng hukuman at pangalawa, yung war on drugs, yan po isang katungkulan ng Sana bansa. nga lang, no, mga kababayan, no? Kung itong si Bangag, mga kababayan, kung talagang idol na idol niya ang ICC, bakit hindi siya bumalik, mga kababayan? Mas mabuti yung bumalik siya dapat, mga kababayan, dahil kapag mangyayaring babalik tayo sa ICC ngayon sa panahon niya, the same reasoning, mga kababayan, na kung bakit nakulong si Digong, ang gagamitin natin para sampahan din ng kaso sa ICC si Bangag. Dahil hindi naman natigil ang mga kababayan, yung ijike sinasabi nila. Nahinto ba, mga kababayan, pagbaba ni Tatay Digong? Lumala nga lumala. Tingnan nyo ngayon. Patuloy pa rin, mga kababayan. At hindi lang yan sa panahon ni Tatay Digong Duterte, ha. Dati-rati pa. Kahit pa sa panahon ng kanyang tatay, mga kababayan, na si Marcos Sr., yun ang totoong diktador. Kaya, ngagba, hamon namin sa'yo, bumalik ka sa ICC nang sa gayon, sampahan ka din namin ng kaso doon. Talagang bansa na nagsasabi na hindi po pwede gumamit ng dahas. Kapag gumagamit ng dahas, yung mga kalaban ng Estado, lalong-lalo na yung mga nagpapasasa sa pangangalakan at pinagbabawal na droga. So, parang hindi po talaga justice yan dahil sa akin po, kapag 80 anyos na wala pang probable cause, dapat po pinawalan po yan at binigyan ng panandaliang kalayaan. Lalong-lalo na kung wala namang kakayahan na yung isang 80 anyos na tubakas o di naman kaya ay manakot pa ng mga testigo. Now, nakakatawa nga po sabi nila, meron pang kakayahan ng mga Duterte na manakot ng testigo at saka apektuhan ng ebidensya. Dahil nga Vice Presidente si VP Sara. Yan po ay dahil hindi nila alam kung anong politika sa Pilipinas. Titulo, meron po si VP Sara, pero nakikita naman natin, pinagkakait ng pondo, at talaga naman pong imbis na bigyan ng kapangyarihan ng VP Sara, sorry. Alahulog! Log! Ay pilit na basag ang screen. Pilit talaga si VP Sara na sinusupil, no? Dahil nga kinukonsidera siya na pinakamalaking banta sa kagustuhan ng mga Marcos na manatili sa kapangyarihan forever and ever. Kaya po, ang katotohanan, limitadong kapangyarihan ni VP Sara dahil talagang ginigipit siya, no, sa punto na parang wala na naman talagang kapangyarihan na na-exercise ang VP Sara, no, dahil pati nga yung security niya tinatanggal, no? Pati security na wala, pati yung head ng kanyang security tinanggal na walang dahilan, no? Other than siguro dahil tapat na napatunayang tapat yung kanyang head ng kanyang security kay VP Sara.
So, mali yung paningin ni Royal POV. Regal. Ang ICC is about justice. Oh, na hindi yan Tatay justice. Digong ay Political yan. Kaya nang si Alisan, mga kababayan. Kaya umalis na nga tayo, di ba? responsable sa pagpatay sa Wala nga jurisdiction na. Dapat, mga kababayan. Dahil kay Bangag, mga kababayan, hinatid niya doon. Dapat sana yung yung ICC dapat yan, mga kababayan. Ang kanilang ginawa kung talagang patas sila, justice ang mga kababayan. Balik ito sa Pilipinas. Eto mga kasong sinampan nyo, doon na sa korte nyo. Hindi ka na membro dito. tao. At walang pagkakamali ang ICC dun sa desisyon na hindi magbigay ng interim release. Ulitin ko po balanse yan. Balanse. Sa sistema natin, hindi ka po pwedeng makulong kung walang probable cause. Dito po sa ICC, pwede ka makulong miski wala pang probable cause. At yan nga po ang didesisyonan ng hukuman matapos ang confirmation of charges na panandali ang pinuspone dahil nga po dun sa issue kung kaya pang harapin ni Tatay Digong ang paglilitis. Yun nga po pwedeng may kulong pero dapat talaga as a matter of right, bibigyan ka ng interim release dahil wala pang probable cause. So hindi po makatarungan talaga yung nangyari kay Tatay Digong. Talaga? Now, ultimately po, ang tanong ko lang is, syempre, hindi naman natin mapagkakait na magkaroon ng sariling royal point of view. Pero, ang punto ko lang, bakit naman kumuha ka pa ng endorso kay Tatay Digong kung sa tingin mo, siya manggagamit. responsible Mangga. sa diyan sa war on drugs. Sana hindi na. Mango Kasi kung hindi mo naman pinaniniwalaan ang pinanindigan ni Tatay Digong at ang pinanindigan naman talaga niya ay yung war on drugs, hindi na sana ikaw kumuha ng endorso. At least, cuentas claros. Pero alam mo ito, ginawa ni POV, marami pong guilty dyan. Tignan nyo yung Kongreso. Lahat yan, nung apoy congressman, Number 1 dyan, mga kababayan, mambubudol, si Bangag. Salita. Lahat po yan, sip-sip sa presidente. Zip-zip. Ngayon, sino ba kung naninindigan ka para kita Tatay Digong? Ako. Yung mga anak. Di ba? Paminsan-minsan, si Bongo, paminsan-minsan, si Bato, at syempre si Robin Padilla. Mabibilang niyo po kami sa daliri ng kamay. Lahat tikom na. Dahil lahat nakikinabang na sa administrasyon ni Marcos. Pero sa akin po, isa rin po yan sa binabato sa akin na ako daw ay baliktarin. Hindi po. Sa mulat-mula, inaamin ko po, hindi ako nagsimula na at Duterte supporter dahil ako naman po ay meron talagang ties kay Jojo Binay. Inampun po yan ng nanay ko at ng lola ko at alam naman po yan ng Matagapasay dahil naging estudyante yan ng nanay ko. Pero nung nakita ko naman po bilang kongresista at nakapag-usap kami ni Tatay Digong at pareho kami na merong... At ito mga kababayan, baliktad ito Si Roque ang in-approach mga kababayan ng team ni Tatay Digong. Hindi siya ang nakisip-sip mga kababayan, pinagsiksikan ang sarili. Siya ang in-approach. Paniniwala na kinakailangan ng pananampalataya para magbagong buhay ang mga nalulung sa droga, naniwala naman po ako na hindi talaga siya kilya gaya sinasabi ng mga marami. At syempre, dahil pinagkatiwalaan niya ako, na ako naman po ay nanindigan din sa karapatang pantao, naniwala rin ako na pinangangalagaan din niya ang karapatang pantao. Bakit naman niya kasi i-recruit bilang isang tagapagsalita ang isang naninindigan sa karapatang pantao kung siya mismo bilang isang abogado ay hindi nagbibigay. Ni-recruit mga kababayan Hindi siya hindi nag-apply si Roque mga kababayan. Ni-recruit siya. Sa karapatang pantao. Ulitin ko lang po sa mga nakakalimot Ang sabi ni Tatay Digong sa mga pulis, kung kayo ay nasa tama, sagot ko kayo. Dahil wala naman pong bansa sa daigdig na nagbabawal ng paggamit ng dahas kapag merong batas sa buhay ng isang alagad sa batas. So kapag ikaw ay gumamit ng dahas para protektahan ang buhay ng sarili mo bilang isang alagad ng batas, yan po'y tanggap pati sa larangan ng karapatang pantao. Hindi po totoo na pinagbabawal ang paggamit ng dahas. Kinakailangan lang merong necessity, meron talagang pangangailangan na gumamit ng dahas para protektahan ang buhay ng alagad ng batas at merong proportionality na yung banta ay akma naman dun sa dahas na gagamitin.
At yan naman po naging panindigan ni Presidente Duterte, hindi lang bilang isang abogado, bilang isang piskal. Dahil bilang isang piskal po, sa ngalan ng Estado, siya ang talaga naglilitis sa mga lumalabag sa batas kriminal ng bansang Pilipinas. Kaya napakahirap isipin ko po na po pwedeng maging killer ang Tatay Digong dahil alam ko po na bilang abogado, brainwash po yan na kailangan talaga sumunod sa batas at bilang isang piskal, talaga naman pong trabaho niya na ipatupad ang batas at hindi lamang sumunod sa batas. So Royal POV, unang-una, Regal! sana aminin mo na hindi naman sapat ang iyong pagkakaunawa kung ano ang ICC. Mabuti po. Galing-galingan mga kababayan, no? Sa tingin natin, salat din ang pag-uunawa niya mga kababayan, si Regal. Talaga ang larangin ng ICC. Pero ngayon nakikita na po natin at ito ang patunay naman po dyan, pati ang Estados Unidos, ang Russia at ang China ay hindi kasali Hindi nga kasali. ng ICC. Walang tiwala sa ICC. Wala naniniwala ng ICC sa ngayon sa sistema na nakasaad sa Rome Statute ay lalabag sa soberenya ng bansa. So siguro nga kinakailangan baguhin ang sistema para masigurado talaga na ang mga lokal na hukuman pa rin ang magiging court of first instance at hindi talaga mababaliwala ang kapangyarihan ng mga bansa na siyang maglitis ng mga krimen na nangyari sa kanilang teritoryo dahil after all, yan naman talaga ay kapangyarihan ng mga malayang mga bansa. Royal point of view, you're entitled to your opinion. Pero we're also entitled to say, isa kang manggarin. Kamag-anak ka ni Amy Marcos. Kung kinakailangan mo ang endorso ni Presidente para sa boto, sinasabi mo, ikaw ay maka-Duterte. Pero nung natapos ng pagkakataon na hindi mo na kinakailangan endorso, lumabas ang katotohanan. Magkasama kayo ni Amy Marcos. Bye-bye! Ano naman sasabihin dito mga kababayan? Post your comments below.